Nanindigan ang paksyon ni Senador Sherwin Gatchalian, peke, hindi opisyal at hindi otorisado ang ginawang pagdinig kanina ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang grupo ni Cayetano nanindigan ding sila ang lehitimong liderato. Nagkatensyon po sa Senado kanina nang dumating ang 18 nagpakilalang dating sundalo para tumestigo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kasama ni na Senadora Pia Cayetano at Senador Robin Padilla ang 18 nagpakilalang dating sundalo patungo sa Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Naging tensyonado ang sitwasyon nang makasalubong si Interior Secretary John Vic Remulla. Sa huli, nakapasok ng session hall ang grupo ni Cayetano para ituloy ang pagdinig. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Hinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. Itinanggi ni Remulla na sinusubukan niyang harangin si Cayetano. No, makita nyo naman wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Palabas na talaga ako. Palabas umano siya noon nang biglang makasalubong ang grupo ni Padilla at ng ex-Marines. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Pagkita ko, isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, sa may pintuan na yun eh. Madadagadan ako. Nasa Senado raw si Remulla para tumulong sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil ipinatatawag ng Cayetano Block ang dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez na nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP na nasa ilalim naman ng opisina ni Remulla. There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Ang nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Tinawag ng Gatchalian Block na bogus, unofficial at unauthorized ang pagdinig ng grupo ni Cayetano. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, walang opisyal na Senate hearing na nakatakda kaninang umaga. Hindi ako mahilig sa mga padlak-padlak. No? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin, may mga protocols tayo for security. No? For example, kung walang hearing, di walang resource persons. No? Wala ring mga arrangements kung walang hearing. No? Kasi wala naman officially hearing today. Pinag-aaralan daw ng grupo ni Gatchalian ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga nabimbing trabaho ng Senado. Siya rin daw ang magiging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Tayo ang magpe-preside. When will this happen, sir? I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures. No? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Plano rin daw niya makipag-ayos sa grupo ni Cayetano. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. Ayon kay Cayetano, panay umano ang meeting ng 11 senador ng Gatchalian Block sa Malacanang. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, at least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Giti Cayetano, ang grupo niya ang totoo. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Ipinarating naman ni Yusek Claire Castro ang mensahe ng Pangulo sa mga senador.
umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Malagim na disgrasya sa Batangas, patay ang 7 sakay na isang tricycle matapos silang salpukin ng isang SUV. Ating saksihan. Nakasunod ang coaster bus na ito sa isang SUV sa National Highway sa Barangay Abong, San Juan, Batangas. Nang biglang lumipat ng linya ang SUV pakaliwa at sinalubong ang isang tricycle. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero inabot pa rin. Sa lakas ng banggaan, tumalsik pa ang ilang sakay ng tricycle at nagulungan ng coaster bus. Wasak na wasak din ang tricycle na nayuping parang lata. Dead on arrival sa ospital ang 5 sakay nito. Binawian din ng buhay ang 2 pang biktima kalaunan. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 2 pang sugatan, kabilang ang 2 taong gulang na bata. Ang SUV, minamaneho pala ng isang senior citizen na babae. Pagdating doon sa of incident, nabangga po nitong SUV yung tricycle. Tumalsik yung mga passenger ng tricycle. Sakto namang nasagasaan nung bus na pasalubong yung mga passenger na tumalsik po doon sa tricycle. Ayon pa sa pulisya, posibleng nawala sa concentration ang driver ng SUV dahil kumakain siya habang nagmamaneho. Batay na rin sa nakitang food packs ng isang fast food sa sasakyan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng SUV at coaster. Isinasailalim na sila sa inquest para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to property. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. 200 empleyado ang arestado matapos salakay ng mga otoridad ang establisimento ng konektado umano sa online lending app. Ayon sa NBI, nagpapanggap umanong may warrant ang mga empleyado para mapilitang magbayad ang mga sinisingil nila. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng hudyat. Sabay-sabay na sinalakay ng NBI Special Action Unit ang gusaling ito sa Quezon City pagdating sa 5th floor. Ang isang kalapit na gusali, pinasok din ng mga ahente at pinuntahan pa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ayon sa NBI, collecting arm ng ilang online lending app ang niraid na establishmento sa bisa ng search warrant. Tatakutin nila, magpapanggap ng mga law enforcement officers sila para bayaran at magpapanggap din na may mga inisyu na warrant, bench warrant at kung ano-ano pang dokumento upang mapersang magbayad. Bukod sa server, tumambad din sa NBI ang text-based equipment, mga SIM cards, digital phone na ginagamit para tumawag sa mga may utang at text messaging software na kayang ibahin ang numero o kumpanya ng nagpapadala ng paniningil. Nakita rin sa mga cellphones at computers ang mga script ng pananakot at mga litrato ng mga pulis at peking mensahe na galing daw PNP at NBI para takuting magbayad ang mga may utang. Ayon sa NBI, nagbubura kada 3 buwan ng mga mensahe ang mga empleyado ng kumpanya para hindi matrace ang kanilang mga pananakot sa kanilang mga kliyente. Bagay na pinabulaanan ng supervisor ng kumpanya. Kung hindi nga po ako marunong umulekta, magbibigay pa ako ng script. So, malinis ako kahit sa mga bangko, kahit magkano kayo sa mga bangko, never ako na-involved sa ganyan. So ngayon, possible yan, yung mga nakitaan ninyo is mga coming from other company na hinire namin. Siyempre, pag hinire mo sila, hindi naman nila sasabihin na gano'n yung strategy nila. Mahigit 200 ang inaresto habang sasailalim sa digital forensic examination ang kanilang mga nakumpiskang mga computer at gadgets. Maharap sila sa patong-patong na kaso, kabilang ang illegal use of electronic devices, pati mga kaso kaugnay ng pagkapanggap na pulis at pamimeke ng warrant. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.